agapayan ang ating mahal na Apo tuwing siya'y nagmemensahe. Biglang kakanta po ang ating mahal na Apo. Anyway po, muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Maraming bagay po na dapat tayong ipagpasalamat sa araw na ito. Ngayon po ay ika-16 ng Disyembre. Ano po ba ang sumasagi sa inyong isipan tuwing December 16th? Simbang gabi. Yes, ma'am. Sino po ang nakapagsimbang gabi sa inyo? Okay, marami-rami din po. Madaling araw po kanina? Opo. Ako po kagabi anticipated namin sa aming barangay. Tapos po nakapaglingkod pa rin po sa aming parokya. 4:30 naman po ng madaling araw. Anyway po, salamat sa Diyos po. Pakitingnan nga po yung mga katabi nyo. Mga katabi nyo po, sabihin nyo po, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kasi every day of our lives, kailangan po tayo magpasalamat para sa ating buhay. Kasi po, alam nyo naman po ang sitwasyon natin sa ating bansa ngayon. Marami po tayong dinanas na kalamidad. Mapalad po tayo na hindi tayo tinatamaan ng mga kalamidad at sama-sama pa rin po tayong nandito ngayon, nagpapasalamat na patuloy sa ating Panginoon. Ngayon nga po, marami rin po siguro sa ating kasama ang ating mga kapatid na alagad ay nananabik po para makita ang ating mahal na Apo. Sino po ba yung mga first time lang dito? Medyo marami po sa first row. Anyway, first time nyo po, actually, for a week, ay nawala po ang ating mahal na Apo. Hindi po siya namasyal lang o siya po ay may tinupad na misyon sa bansang Japan. So, dumating po siya last Saturday, almost 12 midnight na rin po ng Saturday. Saturday siya dumating. So, sa mga datihan na po pumupunta ngayon, ang ilan po ay nananabik na makita rin siya. Kasi 1 week po natin siyang hindi nakapiling. Excited po ba kayo na makita ang ating mahal na Apo? Amen. Maya-maya lang po ay maririnig nyo siya. Makikita nyo na siya personally sa mga bago po. But for the meantime, habang inaantay po natin ang pinananabikan nating mensahe mula sa ating mahal na Apo, katulad po kanina, binati po natin ang ating kapatid na Alan ng happy birthday. Saan po kayo nakakita na siya pa yung tutugtog para sa sarili niya, no? Gusto ko po sanang tugtugan dahil medyo may alam din tayo sa pero mas maganda siyang tumugtog. Anyway, inihiling ko po kayong lahat na muli po ay palakpakan natin ang Panginoon para sa pagbibigay sa atin ng isang Tatay Alan. At eto po, binibigay ko po siya ngayon para magpasalamat at mag-share ng kaunti at malay po natin, makasorpresahin tayo, no? Biglang sumayaw si Kuya Alan. Buhay po ba ang Diyos? Una po sa lahat, papurit, parangal, pasasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa taon na ako'y binigyan naman muli ng karagdagang taon sa araw na to, sa buhay na pairam at pautang niya. Walang hanggang papurit, parangal, pasasalamat po sa iyo, Ama. Ang lahat po binabalik ko sa iyo. Ang pag-ibig ng wagas, pinapapadama sa aming mga anak mo. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid kong alagad, mga choir, sa IT team, sa inyong pasyente, sa mga tagasunod. Naalala ko po yung bago kami nakatungo sa dakong ito. Ibalik ko lang po yung mga nakaraan sa buhay namin, ng kabiyak ng puso ko, na nung kami po ay nagigibang bayo pa sa ibang bansa. Ko po isang pianista na kung sa dating buhay ang tinutugtog para sa kasiyahan ng bilang tao, siya po yung mga awit, ako po yung nagatugtog. Pinahintulutan ko po kami na
may ibang bayan, may ibang bansa. Sa ilang taon po na pagsama namin hanggang sa pinaintulutan ng pagsubok. Dahil po yung minimiti namin yung makalikom ng kayamanan panglupa. Subalit sa kabutihan ng Diyos, sa pinadama niya sa kabiyak ng puso ko, pinaintulutan ng pagsubok. Ito po na nakadako kami dito sa isa ding kapatid namin na si Nana Rosie na siya pong daan na ginamit ng Panginoon, makatungo kami dito. Hanggang sa pagninilay ko po nung unang pagpunta namin, alam po ng Ama na kung sa pagbilang tao, yan nandun po yung pagsusuri. Katulad sa inyo, sino po mga bago dito, taas po yung mga kamay. Ganun po kami noon. Kami dati bago din, meron na silang pasyente noon. Nanunuri din. Tinitingnan kung ano ba yung gamutan. Nung nakilala po namin yung mahal na po konsing, naramdaman ko po na noon pa lang. Kasi meron tayong yung mabuti at masamang espiritu, hindi po ba? Malalaman natin kung mabuti at masamang espiritu. Kasi po nung sa abroad kami, nakapintulutan din po yung kabiyak ng puso ko po eh. Doon ko po nadama ko po, di sa pagmamayabang, pinalaki po ako ng mga magulang ko na kilalanin ng Diyos. Subalit doon sa kaaliwan ng makamundo, nadala po ako doon sa makalupang gawain. Nakalimutan ko po na magpasalamat sa Diyos. Tama na nalangin ako, tumatawag ako sa Kanya, pero wala dito. Wala dito sa puso ko. Talagang lang, yung makatanggap ka ng biyaya, okay lang, walang pasasalamat sa Kanya. Kaya po nung dumako kami dito, salamat po sa mahal na po konsing nabuksan po kami. At sa kaiwagaan, pinagkolom niyo po ang instant healing sa kabiyak ng puso ko, sa pagbabata namin, na hindi kara-kara ibinigay, subalit sa pagsusumamo, pagsusumakit na makilala siya ng lubusan, doon po binigay niyang kagalingan sa kabiyak ng puso ko. Hanggang sa ako po sumusunod lang. Nung unang pasok namin nun sa altar ni Apo, maliit pa, sabi ni Nana Rosie, galing bansa kumakanta mga yan, gano'n. Sinusubukan pa ko niya po na, sige, tumugtog ka nga kapatid. Ako po may yain din bilang mayroon po kong may yain din po ako. Ganun lang ako ng ganun. Nandun pa po sila Cecil, si Ana, yung mga unang kinalugdan ng Panginoon sa magitan ng Banal na Espiritu sa katawan ng Apo. Hanggang sa nang sinabi ng Apo konsing na ihahayo po yung banal na imahe ng Divine Mercy, kami po ang napili na ihahayo sa tahanan namin. Magmula noon, sumusunod lang kami kung saan nahayo. Si Duki po yung dating tumutugtog sa kanila. Yung kumakanta po sila Pilar, sila Bunso. Tumitingin lang po ako. Tinitingnan ko po, hindi pa ako marunong, ginagaydan pa ako ni Duki kung paano. Kasi wala po akong sa pagtutugtog ng mga kabanalan na awitin, kundi sige lang, lang ako, nakamasid lang ako, tinitingnan ko. Minsan si Ana, sinusubukan ako. Kuya, ikaw na tumugtog. Alam mo yan. Sabi ko, titingnan, ko muna. Pinapakinggan ko yung mga papuring awit, tinutugtog. Hanggang sa isang pagkakataon siguro, sa kalooban na rin ng Ama, sinubukan ko na po tumugtog. Hanggang sa si kapatid na Gloria, nakita na ako dito tumutugtog nila kapatid na Nini, mga choir. Pinuntahan po ako sa bahay na, Kuya Alan, baka pwede ka tumugtog sa choir ng simbahan. Sabi ko, hindi pa ako masyado marunong sa tugtugin ng kabanalan. Hanggang sa umuki ako, yun, sunod-sunod na ako sa mga kaya lang hindi pa masyado hanggang sa dito na araw-araw
pag-aayo, hanggang sa in-stop na pong pag-aayo, permanente na pong dito na lang. Yun po, natututo po ako. Minsan si Dexter, yung unang keyboardista na nagtuturo sa choir, doon na po nagsimula hanggang ngayon po. Salamat, pinupurihan ko po, papasalamat sa Ama na sa atas na tinanggap ko sa Kanya. Pinagtitibay po ako. Pinatatatag niya po ako kahit man anumang mga kapahintulutan, pagsubok. Minsan sa aming mga choir, totoo po, minsan kundi ko palawakin yung pangunawa o pagtitimpi, minsan nakakapagsalita ako sa kanila dahil ang gusto ko rin po na kung ano po yung tinuturo ng guro ng choir, doon din po ako masunod nila kasi kung bilang ordinaryo lang po akong di nakatanggap sa kalooban ng Diyos, siguro puro init ng ulo ang laging nasa damdamin ko. Kasi ilang bisis mo praktisin yung isang kata, balik-balikin mo ng tugtog, siyempre may katawang lupa ka. Yung daliri minsan napapagod din. Yung utak mo minsan sa isip mo, parang napapagal din. Kaya sabi ko sa mga kapatid kong choir, magsusumakit din sila, magsusumikap dahil Diyos po ang pinaglingkuran natin, hindi tao. Yun po. Minsan hingi ko ng katawad sa kanila na patawarin lang ako kung ano man nasasambit ko sa kanila, pero yung sinasabi ko sa kanila para din sa aming kabutihan sa pag-aawit nila at sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Doon po nagsimula hanggang ngayon. Yun po ang inaano ko sa tuwing nasa sarili ko na sinasabi ko nga sa mga alagad na kasamang ko alagad. Kay Mami, nag-text ako kanina na magdalanginan po ang bawat isa upang matagumpayan po namin yung atas na ibinigay ng Diyos sa amin na kasi po kung magari po kasi bilang tao namin talaga pong lalaglag ka, makakabitaw ka dahil po sa nandyan na po sa tabi-tabi yung pagsubok mo eh. Kaya po lagi ko inano sarili ko na matagumpayan po namin tong atas na tinanggap ko sa Kanya. Na anuman pagkukulang ko at kalabisan, patawarin niya ako. Tsaka karupukan ko bilang tao. Hiningi ko po ng tawad sa Kanya. At sa inyo po lahat na sa tuwi-tuwi na nandirito, mapunta sa dakong banal na to. Magtiwala lang po kayo, manalig po kayo sa taong ginagamit ng ating minamahal na po konsing. Sapagkat, at ang una-una po nating gawin sa sarili natin, kailangan linisin po natin ating buong kalooban at kaisipan. Kalimutan po natin yung mga dalahin natin sapagkat kung mayroon po tayong dinadala tapos pumunta tayo dito, tapos nagsasalita ang banal na Espiritu sa katawan niya po at ang tingin ng iba parang tao lang na nagsasalita, wala po kayo matatanggap na ano pa mang kundi ang pagtitiwala at pananalig pananampalataya sa sinumang ginagamit ng ating Panginoon, talaga po may matatanggap kayo sapagkat wala na po tayo ibang sandigan, tanggulan at pag-asa kundi ating Diyos na buhay at sa katawan ng mahal na punsin na ginagamit ng ating Panginoon sa kapangyarihan banal na Espiritu. Kaya ako po nagpapurit, pasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo at higit sa ating mahal na punsing na kami pong magkabiyak nabuksan, nakilala siya at naway po ang ano ko lang po sa atin lahat na magdalanginan po na matagumpayan po namin yung atas na pinagkaloob sa amin ng Ama. Yun lang po at maraming salamat. Mag-aalay do kaming kanta ng kabiyak ng puso ko. Okay po. Napakapalad po talaga ng Kapatirang Divine Mercy to have Kuya Alan.
imagine niyo nga po kung wala siya. And ako po personal ay nagpapasalamat sa Ama kasi yun po nabanggit niya dati sa paghahayo po namin sa iba't ibang lugar. Ako po yung nag-a-accompany dun sa choir, sila Ate Cecil po, no? Ako po yung tumutugtog sa mga gawain. And eventually, God is so good. Noon pong time na yun, naghahayo. So, around every 3 days po yata yung, sino ba yung mga nakakasama? Every 3 days po, halimbawa po, iiwan sa isang tahanan sa Dalayap, babalikan po namin tuwing ika-third day yata. Tama po ba, no? So, ganun lang po yung flow nung pagtugtog ko. So, dumating na po yung time na eto na nga po, may gawain na po na halos araw-araw. Na kailangan po ay araw-araw na may tutugtog. So, sabi ko, God is so good dahil hindi ko po kakayanin bilang may profesyon po akong ginagampanan din. Hindi ko po kakayanin na araw-araw ay makatugon sa pangangailangan dito sa Dambana. Yun nga po, binigay po sa atin si Kuya Alan. Ngayon po, sa maraming beses po na pag-akampanya kay Apo, wala po yung notang hawak ha, wala po siyang notang sinusundan. Hindi po katulad ko, lahat ng kopya nasa akin kasi dependent po ako sa nota. Si Kuya Alan po is so gifted at yun po ay kanyang ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. It's bringing back the talent na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Something to be thankful for. So ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang gandang may bahay, kabiyak ng puso ng ating Kuya Alan. Palakpakan po natin si Tito Mirna at sila pong mag-asawa tulad ng nabanggit ni Kuya Alan way back years ago. Ang kanila pong trabaho sa ibang bansa, talaga pong saksi po ako, nakita ko pa po yung ilang pictures nila, no? Talaga pong, naku, may karapatan naman po talagang magpa-sexy. Dati po yun, no? Ngayon po, I am so proud of this couple. Silang dalawa po. Isa po sa pinaguhugutan ko ng inspirasyon because every day they have devoted their life dito po sa paglilingkod sa Dambana. Si Tita Mirna, napakalaking ginagampanin din po sa ating mahal na Apo. And ayun nga po, si Kuya Alan. Halos araw-araw po talaga, no? Napakadalang po na wala siya dito. Siguro kung talagang sakit na siya, no? So anyway po, para masampulan po tayo ng kanilang gift na ibinigay sa kanila ng Panginoon, magpapasalamat po silang magkabiyak ng puso ngayong araw na ito. Salamat po, mahal na Doki. Maraming salamat po. Nasambit na po lahat ng kabiyak ng puso ang kanyang pasasalamat. At higit sa lahat, hindi naman po akong nagdiriwang ng kaarawan. Nais ko pong pasalamatan ng napaka-humble nating kapatid bilang facilitator, si Dr. Doki Marcelo. Salamat po. Tunay pong buhay ang Diyos. Sabi ko nga sa kabiyak ng puso ko, wag niyang hanapin ang pagmamahal ko, wag kong hanapin ang pagmamahal niya, kundi kami kapwa, ang hanapin namin ay ang pagmamahal ng Ama. Amen po ba? Kaya po, nais kong mag-alay kaming magkabiyak ng awitin sa ating Panginoon at gayon din naman sa lahat ng mga mahaba-haba na po oras. Kala ko hindi na matatapos ang tatay niyo sa pag-share. Nais po naming mag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Aagapayan ko po ang aking kabiyak ng puso at gayon din po siya sa akin. Ang awitin pong aming iaalay ay pinamagatang My Dearest Lord. Dito na po ako titindig sa tabi ng kapatid sapagkat
siya po ang tutugtog sa aming aawitin. Diba sabi nga ni God, wag na tayong dumipende sa ganda ng mic. Kung gano'n na lang talaga ang tinig natin, okay na yon. Ang mahalaga, namnamin po natin ang nilalaman ng awitin. Marami pong kaukulan ng awitin ito. Ay, tsaka siya nga po pala, bago po ang lahat, ang awitin pong ito ay handog din namin sa ating minamahal na Apo Kunching. Naalaala ko po nung bago po yata siya mag-birthday o mag-anniversary, sabi po niya, "Kapatid, balo may itang kantang Endless Love," sabi po niya. Matagal na po namin gustong awitin ito. Hindi ko po mailapit gusto ko pong ilapit kay Mami Beth upang magpatulong po ako doon sa pare-revise ako po yung lyrics para po kagaya po ng mga nire-revive niyang awit, iniiba po yung lyrics. At ang nagiging kaukulan ay patungkol sa ating Panginoon. Kaya po hindi man puspusa na ang ibang lyrics ay hindi naayon sa aming pag-aayos, tawa po malugod ang Ama sa awiting ito at kayo pong lahat. Thank you, Lord. My dear Lord, your every breath that we take, your every step I make, and I want to share all my love with you. Thank you, Mommy. In your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes, you will always be my dearest love. Two hearts that beat as one. Our lives has just begun. Forever I hold you close in my arms, and I can't resist your charms. And Lord, I'll be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind, 'cause you mean the world to me. Oh, I know
Isa lang po ang awiting inihanda. Sige, isang istansa ng salamat sa iyo, Panginoon. Isa pa pong maiksing awitin. Ang katotohanan po, di man magmore, damang-dama po ng kabiyak ng puso ang pasasalamat sa ating Panginoon at gayon din po ako. Salamat po sa Ama sa panibagong buhay na pinagkaloob sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap mo. Kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri. Dahil sa iyong kabutihang aming nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon.